Praise God. Sige po, ang lahat po ay makakaupo sa presensya ng ating Panginoon. At sa atin pong pagpapatuloy, ayan po natin sa gabi ito, tayo po ay dumako sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Kaya minsan pa, magandang gabi po sa lahat ng narito sa church ngayong pong gabi at maging pong ating mga taga-subaybay mula sa kanilang tahanan na nakatune in sa ating pong live streaming. Isa mapagpalang gabi po sa inyong lahat at may mga nagsisend na mga prayer request at atin pong idadalangin po after po ng ating Word of God. Praise God. Amen. Sino po yung masaya sa gabing ito? Bagamat marami sa atin ay maaring pagod sa buong maghapon, ano po? Sa mga nagtatrabaho talaga namang kulang na lang pagdating ng gabi, higaan at matulog, ano at magpahinga. Dahil yun yung hinahanap na ating katawan. Subalit salamat sa Diyos sa pamagitan ng ganitong gawain, tayo ay nagkakaroon ng panibagong kalakasan. Dahil yung panahon na tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos, ito yung pagkakataon upang ang Diyos ay makapangusap sa bawat isa sa atin at tayo ay mapagpala mula sa atin pong pag-uusapan mula sa kanyang mga salita. Praise God. Jesus, wonderful Jesus. Amen? Talaga napakasarap sambahin ang Diyos. Napakasarap purihin ang Diyos sa pamagitan ng awit. Dahil sa pamagitan ng pag-awit, ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan ang Panginoon. Kaya naman sa kabila ng ating kapagalan, sa kabila ng ating kapaguran, talagang ang kalakasan ay dumarating. Amen? Kaya purihin po ang Diyos. Naniniwala ako na itong ating panahon na tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita, ang ating kalalagayan ay parang tayo ay nasa harap ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay nakaupo at siya ay maghahayag ng kanyang salita at tayo yung kanyang tagapakinig. Amen. Sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita, sa ating mga pagdalo at pagganap sa mga gawain ng Panginoon, talagang isang bagay yung pong ating hangad. Yung tayo ay mapagpala ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya sa ating pagpapatuloy na paglapit at pagsunod sa kalooban ng Diyos, makikita at mararanasan natin kung paano ang Diyos ay gumagawa sa buhay ng kanyang mga anak. Sa gabi ito, ayan natin pag-aralan natin yung pagpapala ng Diyos. Usually, pag sinabing God's blessing, ano yung naiisip natin? Anong klaseng pagpapala yung naiisip natin pag sinabing God blessing? Financially, materially, di ba? Yun yung pangunahin na sumasagi sa ating kaisipan. Natutuon tayo sa mga bagay na kapag yung pagpapala ay magmumula sa Diyos, ang inaasam ng bawat isa ay natural, material na bagay, pinansyal na bagay, yun yung pangkaraniwan na pagkaalam ng tao pagkapagpapala mula sa Diyos ang pag-uusapan. Amen? Even Moses, sa panahon na si Moses ay matanda na, ito na yung huling yugto ng buhay ni Moses at malapit na siya na matapos yung kanyang gampanin o yung kanyang tungkulin at dito ay pinagpala niya yung mga Israel sa pagkakataon na ito dahil sa kanyang katandaan, nais niya na pagpalain ang lahat. Kaya dito sa aklat ng Deuteronomy chapter 33, simula sa verse 1 hanggang sa 5, sabi ito, dumating si Yahweh mula sa bundok Sinai.
Sumikat sa Edom na parang araw at sa bayan niya ay nagpakita sa bundok Paran. 10,000 anghel ang kanyang kasama, nagliliyab na apoy ang nasa kanang kamay niya. Minamahal ni Yahweh ang kanyang bayan at iniingatan ang kanyang hinirang. Kaya't yumuyukod kami sa kanyang paanan at sinusunod ang kanyang kautusan. Binigyan kami ni Moses ng kautusan na siyang yaman ng aming bayan. Naging hari si Yahweh ng Israel na kanyang bayang hirang, na ang mga pinuno ng mga alipin nito ay nagkakabuklod. Tayo saglit ng imo ko, tayo po ay manalangin. Ama, sa gabing ito kami nagpapasalamat, O Diyos. Hayaan mo na sa panahon na kami ay mag-aaral ng iyong mga salita, sa panahon na kami ay makikinig na yung mga salita, kami, Panginoon, ay nakadarama ng kapahingan sa presensya mo. Kaya salamat, O Diyos, na hayaan mo na mga salita na pag-aaralan sa gabing ito ay magkaroon ng pagtimo sa aming puso, sa aming isip, at magbukas sa aming kamalayan tungo doon sa mga bagay na nais mo na ipaunawa sa gabing ito. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat nakikinig mula sa church na ito, maging sa bawat tahanan na kung saan ang iyong mga anak ay nakikinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa, O Diyos. Tabihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang bawat isang makikinig sa gabing ito. O Diyos, gamitin mo ako bilang daluyan ng pagpapalang espiritual para sa iyong mga anak. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy ang karunungan, ang kaalaman na nagmumula sa iyo, ang patuloy na matanggap ng bawat isa upang magkaroon kami ng pagkaunawa sa iyong mga salita. Sa inay binibigay ang papuri, pasasalamat at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Ang atin pong topic sa gabing ito ay God's blessing. Kagaya nga po ng aking tanong, ano yung sumasagi o ano yung pumapasok sa ating isip kapag mula sa Diyos yung pagpapala na ating pag-uusapan? Is it literal? Is it spiritual? Ano yung pumapasok sa atin? Pagka, alam natin, ang pinagmumulan ng pagpapala ay ang Diyos. Diba? Given siguro, sa maraming tao, nakilala lang ang Diyos bilang isang Diyos na nagpapala. Amen? Natural, lalo na yung mga unbelievers, ang tinatanaw nilang pagpapala na magmumula sa Diyos ay literal. Amen. Subalit, sa gabing ito, hayaan na makita natin at maintindihan natin kung ano yung mas higit, mas mahalagang pagpapala na nagmumula sa Diyos na pwede nating makamtan, pwede nating maranasan. Di ba? Minsan nagiging kwentuhan, nagiging bukang bibig ng marami na sa panahon na ikaw ay nasa mabigat na sitwasyon. Minsan nasasabi ng marami na ang pera ay may limitasyon. May pagkakataon na walang magawa ang pera dun sa kalalagayan ng isang tao. Na yun ang tinatanaw ng maraming tao na ang pagpapala na nagmumula sa Diyos ay material na bagay. Na ang pagpapala na hinahangad ng maraming tao mula sa Diyos ay yung pinansyal na bagay. Amen? Pero dito sa ating pag-aaralan, tignan natin kung anong klaseng pagpapala yung nais ng Diyos na ating makamtan. Kung alin ang mas matimbang, material o spiritual na bagay. Amen? Kaya sa gabi ito, hayaan natin na pag-usapan natin kung ano yung mga nais ng Diyos na maunawa natin tungkol sa pagpapala na siya ang nagkakaloob. Sabi sa verse 1, "Now this is the blessing with which Moses, the man of God, blessed the children of Israel before his death." Bago dumating na siya ay mawalan ng buhay, bago dumating doon sa tagpo, natapos na yung kanyang paglilingkod. Sabi doon,
God blessed the children of Israel before his death. Ibig sabihin, through Moses, ginamit ng Diyos si Moses upang pagpalain ang anak ng mga ni Israel. God's greatest blessing are spiritual and eternal. God's greatest blessings are spiritual and eternal. Ibig sabihin, spiritual at talagang pangwalang hanggan. Ito yung greatest, ibig sabihin, pinakadakila, pinakamahalaga na pagpapala na magmumula sa Diyos ay yung patungkol sa spiritual at sa usaping pangwalang hanggan. These are the divine favor, grace, and benefits that God bestow upon individuals or communities. Amen? This one, the divine favor, grace, and benefits that God bestow upon individuals or community. Di ba? Blessings are spiritual and eternal. These are the divine favor. Ito yung bagay na dapat na maranasan ng bawat isang kumilala kay Kristo. Di ba? Yung inilaan na blessing ng Diyos, it's a divine favor. Di ba? Lagi natin napapag-usapan na anuman yung nabot mo sa iyong buhay, anuman yung husay na meron ka, anuman yung galing na taglay ng isang tao, kapag wala yung favor ng Diyos, kapag wala yung pabor ng Diyos, it's useless. Walang kabuluhan. Amen? Ibig sabihin, napakahalaga na makuha mo, maranasan mo yung kapaburan na nagmumula sa Diyos. Tayo ay nakaranas ng biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi, God's greatest blessings are spiritual and eternal. These are the divine favor, grace, and the benefits that God bestows upon individuals or communities. Nagpapala ang Diyos, individually speaking. Nagpapala ang Diyos by families, by groups, by communities. May kapangyarihan ng Diyos na isagawa yung bagay nito kapag gusto niyang pagpalain ang sino man. Subalit, nais tayong dalhin doon sa isang mas mahalagang pagkaunawa patungkol sa pagpapala na kayang ipagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Amen? Dahil sabi natin, hindi sapat yung material na bagay at yung financial na bagay. Dahil kapag ikaw ay nasa mabigat at matinding suliranin o sitwasyon, minsan walang nagagawa yung material at yung pinansyal na bagay. Pero ano yung nais ng Diyos na ipamalas sa atin? Para maranasan natin yung kabutihan, yung kapangyarihan ng Diyos, ipapahintulot ng Diyos na tayo malagay sa isang buhay na alanganin. Ipapahintulot ng Diyos na tayo malagay sa sitwasyon na parang hindi natin alam kung ano yung ating gagawin. Yung mga bagay na hindi natin inaasahan, lalo tigit yung mga bagay na hindi natin gusto. May pagkakataon, pinapahintulutan ng Diyos na ito'y maranasan ng isang sumusunod at kumikilala sa Panginoong Hesus. Ano yung mga bagay na nais ipakita ng Diyos, ipaalam niya, na mas mahalaga sa mga bagay na ninanais ng tao. Number 1, sabi doon, His presence. Diba? Some of these are as follows. Number 1, His presence. In verse 2, sabi doon, God's greatest blessing is not possessions, but His presence. What it means? Ang tao, ang tinatanaw, na pagpapala ay yung mga bagay na meron dito sa lupa. Yung mga bagay na narito sa sanlibutan. Na yun ang kanilang pagtanaw, ang basihan ng kanilang pagpapala ay yung meron sila ng mga material na bagay kung anong meron dito sa lupa. Pero sabi dito, God's greatest blessing is not possession. Amen? But His presence. Ano bang meron sa presensya ng Diyos? Ano ang meron sa presensya ng Diyos? According to Exodus chapter 33 verse 14,
And he said, my presence will go with you and I will give you rest. Sino yung nakaranas na parang siya ay pagod na pagod lagi sa maghapon? Sino yung nakakaranas na parang wala siyang kapahingahan, wala siyang kapanatagan, wala siyang kapayapaan? Kapag ikaw ba ay hindi panatag, may magagawa ba yung pera? Yung ganda ng tahanan na meron ka, yung negosyo na naipundar mo na meron ka, yung mga sasakyan na meron ka, may magagawa pa doon, may magagawa ba ang mga ito sa panahon na ikaw ay nasa mabigat na sitwasyon? Di ba? Honestly speaking, wala silang magagawa. Kaya sabi dito, and he said, my presence will go with you and I will give you rest. Sino yung magbibigay ng kapanatagan? Sino yung may kapangyarihan magbigay na ikaw ay mapahinga man lang? Ibig sabihin, anumang kapagalan yung ating nararanasan, anumang kapaguran yung pwedeng maranasan ng isang tao, may kapangyarihan ng Diyos na ikaw ay bigyan ng kapanatagan at kapahingahan. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang presensya. Hindi kasi interesado ang maraming tao kapag ang pag-uusapan ay spiritual. Pero pag-usapan mo yung mga literal, yung mga praktikal, di ba? Yung mga material na bagay, gising na gising yung diwa ng tao kasi bakit? Ito yung ninanasa ng lahat. Kaya madalas, ang tao ay nabibigo. Doon sa panahon na siya ay may pangangailangan, tignan niyo po, yung mga tao na walang ginawa kundi maghangad, na magpudar ng kanilang gusto. In the long run, at the end of the day, ano yung nangyayari? Dahil sa dami ng kanilang effort na ginugol, sa dami ng panahon, ng lakas na ginugol, ano yung nangyari? Doon sa panahon na siya ay nasa mabigat na sitwasyon, yung bang kanyang mga naipundar, yung bang maipupundar na mga taong naghahangad na mga bagay na meron ng sanlibutan, may magagawa ba ito sa kanya sa panahon na siya ay mangangailangan? Kaya kung titignan natin, napaka-simple ng kaparaanan meron ang Diyos. Alam ng Diyos na tayo ay nagpapagal upang matugunan yung ating mga pangangailangan. Ibig sabihin, nag-i-invest tayo ng lakas, nag-i-invest tayo ng oras, ng araw, alam ng Diyos na tayo makakaramdam ng kapaguran. Pero ano yung kanyang ipinapahayag? Ano sabi sa Exodus 33, chapter 14, verse 14? And he said, my presence will go with you and I will give you rest. Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Doon sa panahon na tayo ay malalagay sa mabigat na sitwasyon, alam ng Diyos kung ano yung kanyang gagawin para sa kanyang mga anak. Amen. Na anuman yung bigat na ating kakaharapin, anuman yung hirap na ating susuungin, anong sabi doon? His presence go with you. Sasama sa atin, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Sagot ni Yahweh. Na yung kapayapaan na ito, yung kapanatagan na kailangan ng isang tao ay hindi may bibigay ng anumang bagay meron dito sa sinalibutan. Dahil ang tanging may kapangyarihan lang na magkaloob at magparanas ng bagay nito, walang iba kundi ang Diyos. Amen? Tama ba yon, Ate Rose? Ilang beses ko nabasa yung My Day mo na talaga namang wala kang paglagyan ng pagod. Totoo naman, di ba? Wala kang paglagyan ng pagod mo sa buong maghapon dahil yung nature ng business nyo ay talaga namang ikaw mismo yung gagawa. Kaya naman parang nakikita mo sa sarili mo na kinukulang ka minsan ng lakas. May pagkakataon siguro gusto mong sumigaw, ding ang bato. Nangangailangan ka ng supernatural na strength, na kalakasan. This is the good news. Lahat ng nakakaranas ng kapagalan, ano yung pwedeng ibigay ng Diyos? Di ba? Yung alam mo lang ngayon, na dun sa yung tiro sa maghapon, nasusuungin mo.
kung paano mo matatapos. Di ba pagka kinolek, pag nasa iyong harapan na, yung lahat ng ilolondry mo, hindi mo alam kung ano yung unang hahawakan mo, halos hindi mo alam paano mo sisimulan, paano ito matatapos. May mga pagkakataon na hirap yung isip mo, hirap na hirap yung damdamin mo, wala ka pang ginagawa, pagod na yung nararamdaman mo sa dami ng iyong kakaharapin, sa dami na iyong gagawin. But this is the good news. Hindi lang kay Ate Rose, maging sa bawat isa sa atin na gumagamit ng lakas ng mga nagtatrabaho. Di ba? Maliwanag sa aklat ng Exodo, anong sabi doon? Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Kaya talagang ibig sabihin sa kabila na tayo ay nagtatrabaho, ang sustainer ng kalakasan, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Amen? Ano yung paraan upang maranasan mo? Di ba? Talagang kapag ang papakiramdaman mo ay yung damdamin mo, kapag ang titignan mo ay yung nakaharap na isang damukal na labahin, talaga namang hindi mo pa sinisimulan, pagod ka na. Di ba? Psychological effect yun eh. Di ba? Pero spiritually speaking, kaya nga sabi, whatever we do, anuman yung ginagawa mo, gawin mo ito para sa ikaluluwalhati ng ating Amang nasa langit. Ibig sabihin, dapat i-reverse mo spiritually yung sarili mo. Di ba? Sa paanong paraan? Umaga pa lang, Lord, salamat. Huwag mong titignan negatibo. Huwag mong titignan pabigat yung gagawin mo. Huwag mong titignan na yan ay parusa sa iyo. Dapat tignan mo yan na isang malaking pagpapala. At yan ay matatapos mo nang hindi mo namamalayan na ikaw ay malakas at ikaw ay masaya. Kasi yung sabi doon, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Ibig sabihin, gaano makahirap yung iyong gagawin kapag ito'y itinalaga mo at ipinagkatiwala mo sa Diyos. Kaya nga, not by might, not by power, but by the Spirit, says the Lord. Hindi sa lakas natin, hindi sa husay at galing natin, kundi sa lakas at kapangyarihan, meron ng Diyos. May sasagawa natin yung lahat ng bagay. Amen. Kaya yun yung sikreto, mga mananampalataya kay Kristo. Unahan lang yan. Kapag ang tinignan mo ay yung gagawin mo, talagang wala pa man, pagod ka na. Hirap na yung isip mo. Pero dapat, sabi ko nga, huwag mong titignan negative yung bagay. Dahil kapag tinignan mo ng positibo yan at ginawa mo ng masaya sa kalooban mo, matatapos mo yan na hindi mo namalayan yung pagod mo. Amen? Given talaga yon. Dahil nagbabase tayo sa nakikita natin. Yung nakikita natin, ipaparamdam yung hirap. Kaya naman, di ba? Kaya babaguhin natin yung pagtanaw. Kaya nga number one, sabi doon, ano yung ipagkakalob ng Diyos? Ano yung kailangan natin? His presence, yung kanyang presensya. Dahil sa presensya niya, dito natin mararanasan yung pagsama ng Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Amen. Napakaliwanag, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Kaya, sabi ko nga, kapag ganito yung pagtanaw mo sa buhay, hindi mo alintana yung hirap, hindi mo alintana yung pagod. Are you getting it? Di ba? Number 2, kung paano napakahalaga na maunawa natin na yung presensya ng Diyos. Nandito kasi sa stage yung amo. Don't be distracted. Di ba? Number 2, His Word. Kanina, His presence. Number 2, His Word. Ano sabi sa verse 3 to 5? God never bless people without also directing them. Di ba? Hindi naman talaga diretso na ikaw ay pagpapalain doon sa bagay na gusto mo. Are you getting it? Di ba? Minsan nagpipray tayo. May pinagpipray tayo. Ang inisip natin, yun mismo, yung pagkakalob ng Diyos sa atin. No, it's not that. Di ba? God never blesses people without also directing them. Di ba? Ano sabi doon? His Word. Ano ba yung kapangyarihan meron sa salita ng Diyos?
Joshua 1:8. Anong sabi sa Joshua 1:8? This book of the law shall not be depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Amen? Ibig sabihin, yun din naman yung ipagkakaloob ng Diyos. Yung tayo ay pasaganain, yung tayo ay magtagumpay. Yun yung gusto natin na ma-attain. Yun din yung gusto ng Diyos. Kaya lang iba yung paraan natin. Gusto natin makuha at maranasan yung bagay na ito sa paraan na gusto natin. Kaya naman lahat, iisipin natin kung paano tayo makakarating doon sa bagay na ginugusto natin. Pero iba ang kaparaanan ng Diyos. Ano yung formula na itinuturo ng Diyos dito? Di ba? May formula na ituturo ang Diyos. Sa instruction ng Diyos, sabi doon, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Amen? Na tayo masyadong pinapahirapan natin yung sarili natin para lang maging masagana yung buhay natin. Para magtagumpay tayo, dinadaan natin sa ating lakas, sa ating kaalaman, sa ating kakayahan. Pero yun din naman ang magiging bunga, yung prosperous, saka yung success. Na ang tanging instruction lang ng Diyos, sabi niya, sa aklat ng Josue, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Anong kadalasang kaparaanan meron ng tao? Para magkaroon siya ng masaganang buhay at matagumpay na buhay. Diba? Minsan ang thinking natin, kinakailangan makapagtapos ka ng magandang kurso para maging masagana ang buhay. Ito yung pamantayan ng tao. Pero nakita natin dito na kung saan, sabi doon, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Could you imagine that? Ito yung simpleng instruction ng Diyos na kung saan hindi pinapahalagahan ng maraming mananampalataya. Bagamat tayo ay likas na makadiyos. Naalala ko yung, sabi ko kasi kay BM, isang bagay, yung dapat na ipundar mo sa sarili mo, dapat magkaroon ka ng Bible. Nasa kanila kami. Ang ginawa niya, dinala niya ako dun sa may hagdan. Sabi niya, mayroon ako ipapakita sa iyo. Alam niyo ba dun sa bahay nila, kasi bahay matanda yun, dun sa hagdan, sa pagpanik, merong parang altar. At merong napakatanda ng Biblia na nakabukas. Ibig sabihin, yung mga tao, alam naman yung sinasabi ng Biblia eh. Di ba? Pero yung paraan na ginagawa ng tao as a display, parang ganon yung paraan. Pero salungat dun sa realidad. Dahil sa 1:8 ng Josue, ang sabi doon, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Hindi sinabing huwag mong kaligtaang hindi i-display. Ilang taon na yon, Paps? Bata ka pa? Nung lumipat dun sa bahay na yon. Palagay ko, maraming mga matatandang bahay may ganun eh. Yung parang nasa altar, yung Biblia. Di ba? Yung matatanda nung araw kasi, ganun magpahalaga eh. Napakahalaga sa kanila yun, sagrado sa kanila yun. Di ba? Napagtitignan natin, parang tama. Di ba? Kasi sagrado sa kanila yon kung bakit yun ang inilagay. Maaaring iba yung kaisipan na meron sila, doon nakasalalay na pangarap magpalain ang tahanan na ito. Di ba? Yun naman yung thinking eh, kasi hindi ka magsasayang ng oras, hindi mo gagastusan yung magpagawa ng altar at magbukas ng Biblia doon bilang display. Di ba? Kaya pala walang manifestation.
Kaya walang epekto, kaya walang bisa. Kasi, hindi naman sinabi na maglagay ka ng altar at maglagay ka dyan ng bukas na aklat. Hindi yun yung instruction. Ang sabi sa 1:8, huwag mong kaligtaang basahin ng aklat ng kautusan. Ito yung Biblia. Amen? Na ibig sabihin, para magkaroon ng bisa, ng manifestation. Yung ating pinag-aaralan, dapat sinusunod kung ano yung instruction. Amen? Kapag ito ay ginawa, di ba sabi doon, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ito pala yung paraan para maging masagana at matagumpay ang pamumuhay. Ito yung paraan na pinapagawa. Are you getting it? Day and night. Hindi na nga nagbabasa, nakakapakinig nga ng salita tuwing Sunday sa tuwing Wednesday. It's not enough. Di ba? Hindi naman sinabing listen to the Word of God. Ang sabi doon, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Ibig sabihin talagang personally, dapat binabasa ang salita ng Diyos. Kasi bakit? Para maging masagana at matagumpay, anong kailangan mong gawin? Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Ibig sabihin, kahit nakakapakinig ka, kahit nagbabasa ka, pero hindi mo tinutupad, hindi mo ginaganap kung ano yung nakasaad sa banal na kasulatan, hindi maging masagana at magtatagumpay ang buhay. It's not that. Amen? Kaya maraming mananampalataya, 20 taong mananampalataya na, mahirap pa rin. Ang tagal ng born again, ganun pa rin yung buhay. Hindi natin madadaya ang Diyos dahil malinaw yung kanyang instruction. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Merong action word. Amen? May action word. May command na kinakailangan na gawin at isa pamuhay ang bawat nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, kahit bumilang ka ng 1, 2 taon, 5 taon, 10 taon, 20 taon, kapag hindi mo sinusunod yung ipinagagawa, hindi magiging masagana at matagumpay ang buhay. Amen? Amen? Hindi natin madadaya ang Diyos. Kaya ibig sabihin, kapag ginagawa mo yan, kapag ginaganap mo yan sa iyong buhay, magugulat ka na lang dahil magiging matagumpay, masagana ang iyong buhay. Bakit? Ibig sabihin, patunay lang na ginaganap mo kung ano yung nakasulat sa banal na kasulatan. And lastly, His dwelling place. His dwelling place. In verse 12, sabi doon, God promised His people security because He Himself will be the refuge. Amen? Ano sabi doon? Sa Psalms 32, verse 7, You are my hiding place. You shall preserve me from trouble. You shall surround me with songs of deliverance. Amen. Ikaw ang aking lugar na kublihan, inililigtas mo ko sa kapahamakan. Napakaganda ng talatang ito, di ba? Ikaw ang aking lugar na kublihan, inililigtas mo ko sa kapahamakan. Amen? Kaya kapag tama yung lugar na pinili mo sa buhay mo, ang sabi doon, ikaw ang aking lugar na kublihan. Kaya talagang walang ligtas na lugar maliban sa Diyos, maliban sa presensya ng Panginoon. Di ba? Kailan natin napapatunayan yan?
Sino yung napatunayan niya na totoo ang talatang ito? Ano sabi doon? Inililigtas mo ako sa kapahamakan. Sino yung minsan nasangkot sa kapahamakan pero naligtas siya? Amen? May pagkakataon na sasangkot tayo sa aksidente na hindi natin inaasahan. Kagaya nung, kailan ba yun, Martes ng umaga ba yun? Nung Martes ng umaga, kasi 6 o'clock pa lang, pumupunta na kami ni Pastora sa palengke ng Kalumpit. Nung pauwi na kami, bandang Pungo, mabilis, siyempre highway mabilis yung mga sasakyan. Yung nasa unahan naming L300, biglang tumigil. Pagtigil, kasi parang merong nag-right turn, natural titigil siya, mabilis. Ang bilis din namin. Sumigaw si Pastora dahil aabot kami. Na parang tansya ko, kahit magpreno ako, sasalpo kami dun sa likod. Pero alam niyo ba, ang bilis namin, ang bilis ng pagtigil, napasigaw na nga si Pastora, pero alam niyo, gahibla na lang. Hindi sumayad yung gulong ko sa unahan dun sa nakatigil na sasakyan. Ganong kalakas yung impact, kasi ang tendency kasi pag motor yung gamit, pwedeng bumalagbag yung likod Diba? Kuya Edwin, sa sobrang bilis, pag biglang hinto, pwedeng mabuwal, pwedeng bumalagbag. Yun yung advantage kapag ABS, yung motor mo. Kasi yung kanyang preno gradual, parang kotse. Talagang pagtigil niya, tigil siya. Hindi kagaya nung hindi ABS, na kapag sa sobrang bilis mo at nagpreno ka, pwede kang bumaliktad. Pwedeng umikot yung motor. Kaya doon sa pagkakataon na yon, danas si Pastora kung paano kami iningatan ng Diyos. Pareho kami walang helmet. Kung sumalpo kami doon, talaga naman, napakabilis nung sasakyan. Napakabilis din namin. Kaya doon namin naranasan, sabi, ililigtas mo ako sa kapahamakan. Amen. Kaya talaga, sabi doon, aawitin ko ng malakas ang pag-iingat mo't pagliligtas. Kaya salamat na lang dahil meron tayong Diyos na siya yung nagliligtas sa atin sa panahon na tayo ay nasasangkot sa anumang kapahamakan. Amen. So, I will always abide in His caring presence, His loving rule, and His dwelling place. Kaya napakasarap laging pumaroon na kung saan nandun yung presensya ng Diyos. Amen? I will always abide in His caring presence, His loving rule, and His dwelling place. Amen. Ikaw ang aking lugar na kublihan. Inililigtas mo ako sa kapahamakan, aawitin ko ng malakas ang pag-iingat mo at pagliligtas. Kaya maraming pagkakataon, ipinaparanas ng Diyos. Ano man yung sitwasyon na meron tayo, sabi doon, ikaw ang aking lugar na kublihan. Amen? Tanging sa Diyos lang. Hindi natin mahanap sa kung saan. Tanging sa Diyos lang. Kaya sa gabing ito, makita natin dito yung kahalagahan ng presensya ng Diyos. Na kung saan, sa pamagitan ng presensya ng Diyos, kaya tayong panatagin at payapain ng Panginoon. At yung ninanais natin na makaranas ng kasaganaan at katagumpayan, napakaliwanag at napakaganda ng paalala ng kanyang mga salita. Dili-dilihin mo, basahin mo, araw at gabi ang aking mga salita upang masunod mo kung ano yung ipinagagawa. Sa gayon, ikaw ay magiging masagana at magtatagumpay ang iyong buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Kaya, sa pamagitan ng salita ng Diyos, nalilesen yung ating bigat. Minsan hindi na natin alam kung ano yung ating gagawin para lang maging maayos, maganda, at maging matagumpay yung ating buhay. Pero tandaan nyo, hindi sa lakas at kaalaman
ng bawat isa na kasalalay ang maganda at matagumpay na buhay. Tanging sa salita lamang ng Diyos. Amen? Kaya ibig sabihin, it's about time na papanahon upang maglaan tayo ng panahon at ng oras sa pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos. Pero kung hindi mo gagawin ito, wala kang karapatan sa masagana at matagumpay na buhay. Amen? Amen? Kaya ang mangyayari, gagamitin mo yung lakas mo. Magpaplano ka na magpaplano na mauuwi lang sa wala at kabiguan. Kasi hindi yung instruction. Amen? Hindi yung instruction. Kagaya ngayon, pag sinabing God blessing, inisip natin material, financial. Yung pala yung greatest, yung pinakamahalaga na pagpapala na kailangan nating makuha at maranasan mula sa Diyos, hindi pala yung mga bagay na yon. Walang masama na magagad ka ng material at financial na bagay. Pero hindi mo namamalayan, bonus na lang yon. Kapag ibinigay ng Diyos yung kanyang presensya sa atin, kapag hinanap natin yung presensya ng Diyos, kapag sinunod natin na laging aralin yung kanyang mga salita, yung lahat ng nasa ng puso natin, ipagkakaloob ng Diyos. Amen? Yung kasaganaan, yung katagumpayan, ay mararanasan ng bawat isang tumatalima mula sa salita ng Diyos. Amen. Kaya church, sa mga tagapakinig sa gabing ito, anumang sitwasyon yung meron ka sa mga pagkakataon na ito, anuman yung hirap, bigat na yung dinaranas sa mga pagkakataon na ito, lagi natin tandaan, sa presensya ng Diyos may kapayapaan, sa presensya ng Diyos may kapanatagan, at sa pamagitan ng kanyang mga salita, mararanasan mong managana at magtagumpay. At ang pinakaligtas na lugar, walang iba kundi sa Panginoon. Kaya napakahalaga. Tulad nito, sabi ko nga, sa maghapong pagod, ang pinakamasarap gawin sa gabi ay mahigat matulog. Pero kinakailangan natin pumunta sa church kasi may igniting tayo. Yung mga nasa kanilang tahanan, kinakailangan nila mag-abang ng live streaming para makapakinig. Spiritually speaking, ito yung ating kapahingahan. Na sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pakikinig, tayo ay napapanatag at napapahinga. And sa pamamagitan nito, binibigyan tayo ng panibagong kalakasan ng Diyos. Amen? Kaya purihin ng Panginoon, ang hangarin natin ay yung mahalagang pagpapala na kayang ipagkaloob ng Diyos. Hindi yung mga bagay na nakikita natin. Amen? Kaya nga, makaranas ka man, malagay ka sa mabigat na sitwasyon. Kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, mapapanatag at mapapayapa ka. Sa lahat ng mahirap maranasan, yung ikaw ay gulong-gulo sa iyong kalalagayan. Yung halos hindi mo maintindihan kung ano yung iyong gagawin. Tubalit sa presensya ng Diyos, makakaranas ka ng kapanatagan at ng kapayapaan. Amen? Kaya bawasan natin yung ating paraan kung ito'y may kinalaman sa ating kasaganaan na inaasam at katagumpayan ng buhay. Magbigay tayo at maglaan ng panahon kung ano yung instruction sa Joshua 1:8. Amen? In that way, sabi doon, mananagana ka at matatagumpay sa iyong buhay. Amen? Kaya ibig sabihin, aangat yung buhay ng bawat isa, mapapanatag at mapapayapa yung buhay ng bawat isa kapag tumalima sa salita ng Diyos. Diba sa gabi ito, napakaliwanag sa aklat ng Josue 1:8. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan.
Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kaya ito ang tamang panahon para magtanong. Amen? Kahit yung mga nasa kanilang tahanan, ito ang tamang panahon para magtanong. Sino ang gustong makaranas ng kasaganaan? Sino ang gustong makaranas ng katagumpayan ng pamumuhay? Amen? Are you willing to do this? Kaya mo ba na sundin at gawin yung sinasabi sa aklat ng Josue 1:8? Gusto mong sumagana? Gusto mong magtagumpay? Do it. Just read the Bible. But if you cannot do this, you don't have right to expect anything from God. Amen? Amen? Parang magkakaroon ka ng hiya. Kaya pala, hindi ako umaangat. Hindi nga ako nagbabasa ng salita ng Diyos eh. Wala nga akong Bible eh. Kaya alam niyo ba yung kapangyarihan ng banal na kasulatan? Diyan nakasalalay yung magandang buhay na gagawin ng Diyos. Amen. Amen. Maraming tapos sa matataas na kurso, pero hindi naging successful ang buhay. Not guaranteed na kapag nakatapos ka sa kolehiyo ay magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Pero maraming umangat at nadagana ang buhay na naglingkod sa Diyos dahil tumupad ng kanyang mga pinag-uutos. Amen? Kaya ito yung pagkakataon upang ibahin natin yung ating pananaw. Napakaganda ng ipinapakita sa ating lahat sa gabing ito. Hindi kinakailangan ng may naabot, hindi kinakailangan ng may natapos. Pero kapag isinagawa mo yung instruction ng Diyos, sabi doon, sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Ito yung gusto nating lahat. Walang hindi may gusto ng bagay na ito. Kaya lang balik tayo dun sa una. Sabi doon, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Kaya ibig sabihin, church, mga nasa kanilang tahanan, dahilan bakit ganyan yung buhay na meron ka, it's about time para baguhin mo yung pamamaraan mo. Amen. Amen. Maliban sa paraan na ito, walang ibang paraan para maranasan mo yung kasaganaan at katagumpayan na ipagkakaloob at ibibigay ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Sa pagkakataong ito, napaka-ganda na maunawaan, napakasarap na unawain yung kaparaanan ng Diyos. Amen? Bagamat bumabangga doon sa paraan na meron tayo, pero pinapakita sa ating pinag-aralan ngayong gabi na hindi sapat yung aktibo ka lang. Amen? Hindi sapat yung pagiging aktibo mo sa gawain ng Panginoon. Dahil maraming mga Kristiyano, maraming mananampalataya, napakahabang panahon na ang ginugol, pero ang malungkot, walang kasaganaan at katagumpayan na naranasan. Hindi mo kinakailangan sayangin yung panahon mo sa wala lang. Dahil anong bilin ng kanyang mga salita? Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kung gusto mo ng tunay na kasaganaan,
at tagumpay sa buhay. Yung simpleng instruction, pag-aralan mong sundin at gawin. Amen? Like what I said, hindi sapat yung kaaktiban sa lahat ng gawain kung hindi naman sinusunod kung ano yung pinagagawa. Amen? Kaya ito po yung basihan ng ating buhay. Kapag matagal ka ng mananampalataya at walang changes, walang pagbabago, there's something wrong with you. Amen? There's something wrong with you. Unless baguhin natin yung ating pananaw. Kaya lahat ng ating gagawin, ikapin natin na kasama natin ang Diyos. Dahil ito yung sabi ng Diyos, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Kaya huwag mong tatrabahuhin yung isang bagay na ikaw lang at hindi mo kasama ang Diyos. Dahil siya yung nag-o-offer. Alam ng Diyos dahil lahat ng bagay na ginagawa ng tao may hirap, may bigat. Kaya anong offer niya? Sasamahan ko kayo. Kaya lang, pagising sa umaga, hindi ka nga nakuhang manalangin at magpasalamat. Ginawa mo na, tinrabaho mo na yung lahat. Pagdating ng hapon, nagreklamo ka na kasi masakit na katawan mo, pagod ka na. Kasi bakit? Sinolo mo. Anong sabi ng Diyos? Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Ibig sabihin, anumang bigat, anumang hirap yung bagay na gagawin mo sa maghapon, magiging madali at magiging magaan at magiging masaya ang buhay mo. Na matatapos mo ang lahat ng task, ang lahat ng gampanin na iyong gagawin. Sikapin natin na lagi nating kapartner ang Diyos sa lahat ng ating gagawin. Amen? Kaya matapos man yung maghapon, may galak sa puso na nangyari. Amen? Sige po, tayong lahat tayo muko, tayo po yung manalangin. Ama, minsan pa sa gabi ito kami nagpapasalamat sa kabutihan mo. Tunay nga, Panginoon, na may pagkakataon, napakahirap tanggapin yung katotohanan mula sa iyong mga salita. Dahil mas gusto namin yung kami naaaliw lang, yung kami na nabe-bless. Subalit yung mga pagkakataon na kami tinutuwid, kami tinuturuan, may pagkakataon na kami nahihirapan, kami nasasaktan. Subalit sinabi na yung mga salita, the truth shall set us free. Ang magpapalaya sa amin ay ang tanging katotohanan lamang. Kaya salamat, Panginoon, dahil isa yung nais mo, yung maranasan naming managana ang aming buhay, yung kami magtagumpay sa mga bagay na gusto namin. Kaya nagbibigay ka, Panginoon, ng kaparaanan na dapat naming gawin. Subalit kadalasan, gusto naming isagawa ang lahat ng bagay sa paraan na gusto namin at sa paraan na kaya namin. Kaya sa pagkakataon ito, Panginoon, nakita namin na sapat ang instruction na binibigay mo upang hindi kami mapagod, upang hindi kami magkamali. Dahil tiyak ang landasin na pinapagawa mo. Nang resulta nito, ang dulo nito, Panginoon, ay katagumpayan. Kaya salamat, Panginoon, at dalangin ko na pagpalain mo po ang bawat isang nakinig. Hayaan mo, O Diyos, na magkaroon kami ng pagkauhaw mula sa iyong mga salita. At matuto kami ng maglaan at magbigay ng oras upang ang mga salita mo ay aming mapagbulay-bulay, Panginoon. Mapagbulay-bulayan. At anuman yung utos na ipinagagawa mo, ito ay aming magawa at masunod, Panginoon. Dahil dito nakasalalay ang pagbabago ng aming buhay. Kaya salamat, Panginoon, na pagpalain mo po ang bawat isa. Naging ang bawat kaloob ng iyong mga anak, Panginoon. Ibalik mo ng higit sa kanilang inaasahan. Salamat, Panginoon, pagpalain mo ang mga resources ng iyong mga anak. Ikaw yung patuloy na magbubukas ng mga pagkakataon upang mapagpala at matugunan ang bawat pangailangan ng bawat pamilya, Panginoon. Kaya salamat dahil sa ganitong pagkakataon, O Diyos, ibinubukas mo ang aming kamalayan, ang aming paningin, Panginoon, doon sa mga bagay na nais mo upang matutuhan namin ito. Panginoon, pagpalain mo po yung bawat isa't ingatan mo sa kanya-kanyang pag-uwi mula sa tungo sa kanilang tahanan.
ang pagsama mo, Panginoon, ang patuloy na maranasan ng iyong mga anak. O Diyos, sa iyo na binibigay ang pinakamataas na mapulit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen.